Patuloy ka bang naghahanap ng paraan para yumaman kahit lampas ka na sa 60? Iyan ang iyong pagkakamali. Ang dapat mong hanapin ay ang paraan para hindi maging mahirap. Malapit na akong mag-100 taon. Sa napakahabang buhay na ito, nakita ko na ang napakaraming matatalinong tao, mga doktor, abogado, at mga ehekutibo na nalugi pagkatapos ng edad 60. Hindi sila kailanman naging hangal. Nagkamali lang sila ng kritikal at nakamamatay na desisyon sa huling kabanata ng kanilang buhay. Noong bata pa ako, may oras akong bumangon mula sa pagkakamali. Kung mawawala sa akin ang pera sa edad 30, may 40 taon akong recovery period, ngunit sa edad 60, hindi na iyan totoo. Isang malaking pagkakamali ang magdidikta sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ito pananakot. Ito ay matematika. Kung mawawala sa iyo ang kalahati ng iyong asset sa edad 60, wala ka ng oras, wala ng pisikal na lakas, at wala ng enerhiya para bumawi. Ang matematika ay malamig at walang damdamin. Nakita ko sa Los Angeles ang isang 65 anyos na dating corporate executive na nalugi. Hindi siya bobo. Nagmadali lang siyang subukang humabol sa mga napag-iwanan niya. Tumaya siya sa tech stocks, gumamit ng leverage, at pagkatapos ng 2 taon, nawala ang lahat. Ang huling sinabi niya ay, "Akala ko may oras pa ako para magsimulang muli." Hindi na bumabalik ang oras. Ang pagkabigo sa edad 60 ay permanente. Kaya naman, sinasabi ko sa mga taong lampas 60, huwag mong habulin ang kahusayan, excellence. Iwasan mo ang kapahamakan, ruin. Huwag kang yumaman ng mabilis. Mabuhay ka ng matagal at dahan-dahan. Huwag mong hanapin ang susunod na malaking oportunidad. Protektahan mo ang mayroon ka ngayon. Iniisip ng mga tao na nakakainip ito. Ngunit ang kainipan, boredom, ang iyong lifeline. Maling nauunawaan ng mundo ang safe investing. Akala ng mga tao ang safety ay ang kawalan ng panganib. Hindi. Ang safety ay ang pagkuha ng panganib na nauunawaan mo. May 3 safe investments na inirerekomenda ko para sa mga taong lampas 60. Ngunit sasabihin ko sa iyo kaagad, hindi sila exciting, hindi sila bongga, walang magyayabang tungkol dito sa party. Ngunit ang mga ito ang sisigurado na makakatulog ka ng mahimbing sa gabi at sa edad 80 ay nakatira ka pa rin sa sarili mong bahay. Ay, ang unang safe investment, mga nakakainip na negosyong nauunawaan mo. Palaging hinahanap ng mga tao ang susunod na Tesla, ang susunod na Apple, ngunit sa edad 60, hindi mo kailangan iyan. Ang kailangan mo ay isang negosyo na kahit ang apo mo ay maiintindihan. Ano ang ginagawa ng Coca-Cola? Naghahalo ng carbonated water at asukal at ibinebenta sa buong mundo. Ginagawa nila iyan sa loob ng 100 taon. Gagawin pa rin nila iyan sa susunod na 100 taon. Nauunawaan mo ba? Oo naman. Ano ang ginagawa ng Procter & Gamble? Gumagawa ng sabon, shampoo, at toilet paper. Kahit sa recession, naliligo ang mga tao, naghuhugas ng buhok, at gumagamit ng palikuran. Hindi nawawala ang demand. Nauunawaan mo ba? Kahit bata, kaya. Ano ang ginagawa ng Johnson & Johnson? Nagbebenta ng Band-Aid, baby powder, at mga gamot. Ang mga tao ay nagkakasakit, nanganak, at gumagaling, magpakailanman. Nauunawaan mo ba? Ganap. Ito ang una at pinakaligtas na investment, mga negosyo na nakakainip, mahuhulaan, at nauunawaan. Sa kabaligtaran, tingnan mo ang isang kumpanya ng artificial intelligence. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang ginagawa nila? Alam mo ba kung paano sila kumikita? Sigurado ka bang mag-exist pa sila pagkalipas ng 10 taon? Kung ang sagot ay hindi, hindi iyan para sa iyo na 60 anyos. Binili ko ang See's Candies noong 1970s. Isang kumpanya iyon na gumagawa at nagbebenta ng tsokolate. Revolusyonaryo ba? Hindi. Nauunawaan ko ba? Ganap. Kumikita pa ba iyan
pagkatapos ng 50 taon. Oo naman, ang negosyong nauunawaan ay hindi ka traidorin. Ang negosyong hindi nauunawaan ay tiyak na traidorin ka balang araw. Sa edad 60, mag-invest lamang sa loob ng saklaw ng iyong pag-unawa. Kung hindi mo maipapaliwanag ang business model sa asawa mo sa loob ng 2 minuto habang naghahapunan, huwag kang bumili. Kung hindi mo maipapaliwanag sa 10 anyos mong apo kung ano ang ginagawa ng kumpanyang iyan, huwag mong hawakan. Ang complexity, ang kaaway ng investor na lampas 60, kung mas komplikado, mas malaki ang posibilidad na ikaw ang biktima. Noong bata ka, may oras ka para subukang intindihin. Ngayon, wala na. Manatiling simple. Tanggapin ang kainipan. Ang sabon, soda, at band-aid ay hindi magbabago sa mundo, ngunit iproprotektahan nito ang iyong pagre-retiro. 2. Ang pangalawang safe investment, ang dividends. Maraming investor ang humahabol sa pagtaas ng presyo ng stock. Sa edad 60, iyan ang maling laro. Ang kailangan mo ay hindi ang potensyal na pagtaas. Ito ay ang katiyakan ng cash flow. Ano ang dividend? Ito ay ang regular na pagpapadala sa iyo ng cash ng isang kumpanya, bawat quarter o bawat taon. Walang pakialam kung tumataas o bumababa ang presyo ng stock, darating ang tseke. Ito ay mahalaga dahil sa edad 60 pataas, ang daloy ng kita ang iyong buhay. Wala na ang suweldo, wala na ang bonus, wala ng supply. Para mabuhay, kailangang magtrabaho para sa iyo ang iyong asset. Ang dividend stocks ay tahimik na gumagana. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagyayabang. Nagpapadala lang sila ng tseke. Madalas kong sinasabi, ang perpektong investment ay ang hindi na kailangang galawin ng pamilya mo kahit patay ka na. Ganoon ang dividend stocks. Patuloy silang nagbabayad hanggat hawak mo sila. Noong 1970s, bumili ako ng Coca-Cola. Ang dividend yield noon ay 4%. Pagkalipas ng 50 taon, ang dividend yield ko sa aking orihinal na investment ay lumampas na sa 50%. Hindi dahil tumaas ng sobra ang presyo ng stock, kundi dahil patuloy na tumaas ang dibidendo taon-taon. Ito ang mahika ng dibidendo. Kapag tumataas ang kita ng mahuhusay na kumpanya, tinataasan din nila ang dibidendo. Lumalaki ang kita mo nang wala kang ginagawa. Sa edad 60, ang daloy ng kita na lumalaki ang iyong safety. Hindi mo kailangang tingnan ang pagbabago ng presyo ng stock. Hindi mo kailangan ang market forecast. Titingnan mo lang ang account mo bawat quarter at makikita mo ang deposit. Anong dividend stocks ang dapat piliin? Simple lang ang pamantayan. Mga kumpanyang nagbabayad ng dibidendo sa loob ng hindi bababa sa 5 taon. Ang kumpanyang nagbayad ng ganoon katagal ay itinuturing itong obligasyon. Hindi sila madaling titigil. Mga kumpanyang may payout ratio na 50% hanggang 70% ng kita. Kung masyadong mataas, hindi sila makakapagbayad kapag may recession. Kung masyadong mababa, hindi sila nagpapahalaga sa shareholders. Mga kumpanyang may produkto na may stable demand kahit sa recession. Dahilan, kung hindi stable ang kita, hindi stable ang dibidendo. Mga konkretong halimbawa, Procter, Gamble nagtaas ng dibidendo sa loob ng 60 magkakasunod na taon. Kahit may recession, nagsisipilyo ang mga tao at naglalaba. Johnson & Johnson, 61, magkakasunod na taon ng pagtaas. Kailangan ng mga tao ang mga produkto sa kalusugan. Ang mga kumpanyang ito ay hindi bongga, hindi sila isinisigaw sa CNBC. Ngunit tahimik at matatag silang nagpapadala ng cash sa iyo taon-taon. Ang layunin sa edad 60 ay hindi ang doblehin ang iyong prinsipal. Ito ay ang mabuhay mula sa iyong prinsipal. Ginagawa iyan ng dibidendo. Kahit bumaba ng 50% ang presyo ng stock, kung tuloy-tuloy ang dibidendo, wala kang pakialam. Kung bumagsak ang merkado, nakakatulog ka dahil darating ang tseke. Ito ang psikolohikal na bentahe ng dividend investing.
Kaya mong balewalain ang pagbabago. Ang takot ng karamihan sa mga matatanda sa stock market ay dahil tinitingnan nila ang pagbabago ng presyo. Ang mga numerong tumataas at bumababa ay lumilikha ng pagkabalisa. Ngunit kung nakatuon ka sa dibidendo, ang presyo ay nagiging ingay. Ang mahalaga ay, magkano ang natanggap ko ngayong taon? Magkano ang tataas niyan sa susunod na taon? Iyan lang. 3. Ang pangatlong safe investment, ang iyong gastos sa pamumuhay. Kapag naririnig ito ng mga tao, kumukunot ang noo nila. Ang gastos sa pamumuhay ay investment? Biro ba ito? Hindi. Seryoso ako. Ang pinakamahusay na investment na magagawa mo sa edad 60 pataas ay ang bawasan ang iyong gastos sa pamumuhay. Bakit? Dahil ang pagbawas ng 1 sa gastos ay katumbas ng pagdaragdag ng 1 sa iyong after-tax income. Hindi. Higit pa doon. Para kumita ng 1 sa investment, kailangan mong makipagsapalaran, intindihin ang merkado at magbayad ng buwis. Ngunit ang pagbawas ng 1 sa gastos ay bawas lang, 0 panganib, 0 bayarin, 0 buwis. Ang pinakamalaking banta sa financial safety sa edad 60 ay hindi ang pagbagsak ng merkado o masamang investment. Ito ay ang labis na paggastos. Maraming tao ang tumatangging bawasan ang kanilang gastos kahit bumaba ang kanilang kita. Sinusubukan nilang panatilihin ang parehong lifestyle noong bata pa sila, malaking bahay, mamahaling sasakyan, madalas na biyahe. Ngunit kung bumaba ang kita mo, kailangan ding bumaba ang gastos mo. Ito ay isang katotohanan. Nakita ko ang isang nagretiro na banker dati. Kahanga-hangang karera, magandang ipon. Ngunit tumanggi siyang ibaba ang kanyang standard of living. Pumupunta pa rin siya sa parehong club, kumakain sa parehong restaurant at nagbabakasyon sa parehong lugar. Pagdating ng 75, ubos na ang halos lahat ng kanyang ipon. Ang huling 10 taon niya ay nabuhay siya ng simple at may pagkabalisa. Ang pride niya ang nagpabagsak sa kanya. Sa kabilang banda, nakita ko ang isang guro na may katamtamang kita. Pagkatapos magretiro, lumipat siya sa isang maliit na apartment, ibinenta ang sasakyan at nanghiram ng libro sa library, walang luho. Ngunit wala ring pagkabalisa. Nabuhay siya ng komportable hanggang 90, walang utang, walang stress, hindi umasa sa sinuman. Sino ang mas mayaman? Sa papel, ang banker. Sa realidad, ang guro. Mas madaling bawasan ang gastos kaysa taasan ang kita. Ang kailangan mo lang ay ang tapang na itapon ang pride. Kapag nakikita ko ang mga taong lampas 60 na sinusubukan pa ring magpa-impress sa iba, nalulungkot ako. Walang pakialam ang sinuman sa kung anong sasakyan ang sinasakyan mo, saan ka nakatira o saan ka nagbabakasyon. Abala ang mga tao sa sarili nilang buhay. At tandaan, ang pinaka-nakaka-impress na paraan para mabuhay ang mayaman ay ang hindi magmukhang mayaman. Si Warren Buffett ay nakatira pa rin sa bahay na binili niya noong 1958. Isa siya sa pinakamayamang tao sa mundo, ngunit hindi niya kailangang magmayabang. Ako rin, wala akong interes sa mga mamahaling bagay. Ang pinakamalaking aral na dapat mong matutunan sa edad 60 ay ito: ang kaligayahan ay hindi nauugnay sa ari-arian. Maaari kang maging masaya sa labing 1,000 sa isang buwan. Maaari ka ring maging malungkot kahit gumastos ka ng 10,000. Ang pagkakaiba ay ang inaasahan, expectation. Kung babawasan mo ang iyong inaasahan, bababa ang perang kailangan mo. Kung bababa ang perang kailangan mo, bababa ang pagkabalisa mo. Kung bababa ang pagkabalisa mo, mas makakatulog ka ng mahimbing, at ang maayos na tulog ang tunay na yaman. Kaya, paano mo i-invest ang iyong gastos sa pamumuhay? Ganito, isulat mo ang lahat ng iyong buwanang fixed expenses, upa, pagkain, utility, insurance, lahat, at tanungin ang bawat isa, talaga bang kailangan ko ito? Kailangan mo ba ng malaking bahay? Habang tumatanda ka, mahirap itong linisin at i-maintain. Mas madali ang maliit na apartment at mas mura
Kailangan mo ba ng mamahaling sasakyan para lang sa paglipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa? Bakit magbabayad ng luho? Sapat na ang isang maaasahang second-hand car. Kailangan mo ba ng cable TV? Magkano ang binabayaran mo buwan-buwan para sa mga channel na hindi mo pinapanood? Sapat na ang internet at library. Kailangan mo ba ng pagkain sa labas? Mas malusog, mas mura, at mas masaya ang magluto sa bahay. Kung babawasan mo ang bawat isa, ang buwanang gastos mo ay nakakagulat na bababa mula 5,000 magiging 5,000. Iyan ay 24,000 na savings sa isang taon. Hindi mo na kailangang invest ang 24,000 na iyan. Na-invest mo na iyan sa sarili mong kapayapaan ng isip. Ang pagbawas ng gastos sa pamumuhay ay hindi kahihiyan. Ito ay kalayaan. Ang pagtanggi na matali sa mga bagay, material possessions. Ang pagtanggi na manipulahin ng advertising. Ang pagtanggi na sumunod sa inaasahan ng iba. Palagi kong sinasabi, ang yaman ay hindi ang pagkakaroon ng marami. Ito ay ang pangangailangan ng kaunti. Sa edad 60 pataas, mas nagiging malinaw ang pilosopiyang ito. Kung mas kaunti ang kailangan mo, mas mababa ang pagkabalisa mo. Kung mas mababa ang pagkabalisa mo, mas malaki ang kalayaan mo. At ang kalayaan, ang tanging bagay na hindi mabibili ng pera. Mga aral mula sa buhay. 5. Na kaso. Kaso, 1. Ang trahedya ng doktor, ang bitag ng eksperto. May kilala akong isang matagumpay na cardiac surgeon. Napakagaling, mataas ang kita. Nagretiro sa edad 90 na may sapat na ipon. Sinigurado ang komportableng pagtanda, ngunit nabato siya. Namiss niya ang tensyon ng operasyon, ang respeto, ang adrenaline, at isang araw nilapitan siya ng dating kasamahan para mag-invest sa isang surefire na medical technology startup. Inakala niyang may insider information siya. Naging overconfident siya dahil sa kanyang medical expertise. Ibinuhos niya ang kalahati ng kanyang retirement fund. Pagkatapos ng 3 taon, nalugi ang kumpanya. Nawala ang kalahati ng kanyang ipon. Sa edad 68, wala na siyang paraan para makabawi. Ang huling sinabi niya sa akin ay, iba pala ang pagiging doktor sa pagiging investor. Aral, hindi lumilipat ang expertise. Ang pagiging medical genius ay hindi nangangahulugang investment genius. Sa edad 60, mas mahalaga ang pag-amin sa limitasyon ng iyong kakayahan kaysa sa anumang expertise. Kaso to, ang tahimik na tagumpay ng guro. Maliit na kita, maliit na kailangan. Nakita ko ang isang math teacher sa public school. Hindi kailanman naging mataas ang sweldo, ngunit nag-ipon siya ng 10% ng kanyang sweldo mula noong bata pa siya. Pagkatapos magretiro, nabuhay siya mula sa kanyang portfolio ng dividend stocks. Coca-Cola, Johnson, Johnson, Procter, Gamble, mga nakakainip na kumpanya. Ngunit bawat quarter, dumating ang dibidendo. At bawat taon, tumaas ang dibidendo. Tumira siya sa isang maliit na apartment nang hiram ng libro sa library at naglakad-lakad sa parke. Nang mamatay siya sa edad 85, may pera pa sa account niya. Nag-iwan siya ng pamana sa mga anak niya. Hindi siya kailanman naging mayaman, ngunit hindi rin siya kailanman nag-alala. Aral, hindi ang laki ng kita ang nagdidikta sa pagtanda, kundi ang kaliitan ng pangangailangan. Ang namumuhay ng tahimik, matatag, at simple ang siyang nananalo sa huli. Kaso 3, ang kalabisan ng tiwala ng entrepreneur, ang bitag ng pagpapatunay. May dating entrepreneur na 65 anyos. Noong bata pa siya, ibinenta niya ang kanyang negosyo at kumita ng $1,000,000. Alam niya ang lasa ng tagumpay. Puno siya ng overconfidence. Pagkatapos magretiro, hindi niya kinaya ang kainipan. Gusto niyang gawin ulit. Nakita niya ang mga kasamahan na nag-invest sa mga bagong tech companies at sumali siya.
Nakikipaghapunan siya sa mga batang entrepreneur, nakikinig sa mga pitch at na-excite. Sigurado siya na ito na ang susunod na Amazon. Ibinuhos niya ang halos lahat ng natitirang ipon. Pagdating ng 70, naglaho ang pera, nabigo ang mga kumpanya, at walang nangyari sa mga pangako. Nakatira siya ngayon sa bahay ng kanyang anak. Nadurog ang pride niya at nawala ang kalayaan niya. Aral: ang tagumpay sa nakaraan ay hindi garantiya ng safety sa kinabukasan. Sa edad 60, mas mahalaga ang hindi pagkatalo kaysa sa pagpapatuloy na panalo. Ang pagreretiro ay oras para magpahinga, hindi para magpatunay. Kaso 4, ang karunungan ng balo, ang kapangyarihan ng kasimplehan. May kilala akong isang balo, namatay ang asawa niya at naiwan siyang mag-isa sa edad 68. Wala siyang alam sa pananalapi. Puno siya ng pagkabalisa, ngunit matalino siya. Iniiwasan niya ang mga komplikadong bagay. Tinanggihan niya ang mga bonggang mungkahi ng financial advisor. Sa halip, pumili siya ng isang simple strategy. Bumili ng stocks ng malalaking kumpanyang nagbabayad ng dibidendo, kaunting government bonds, at lumipat sa isang maliit na apartment. Iyan lang. Pagkalipas ng 17 na taon, sa edad 83, malaya pa rin siya. Sinasaklaw ng dibidendo ang kanyang gastos, nagbibigay ng safety ang bonds, at ang maliit na bahay ay nagbibigay ng komportableng pamumuhay. Hindi siya kailanman naging investment expert, ngunit hindi niya kailangang maging expert. Aral: ang kakulangan sa kaalaman ay isang dahilan para piliin ang kasimplehan, at ang kasimplehan ay madalas na mas mahusay kaysa sa complexity, lalo na pagkatapos ng 60. Kaso 5. Ang pagkakaiba ng magkapatid, ang matinding panganib ng pride. May dalawang magkapatid. Lumaki sa parehong pamilya, parehong edukasyon, at magkatulad ang kita. Ngunit magkaiba ang kanilang pagtanda. Ang kuya, elder brother, nagmayabang, malaking bahay, mamahaling sasakyan, foreign travel. Pinanatili ang standard of living kahit nagretiro. Pagdating ng 70, naubos ang ipon. Sa huling 10 taon, nanghihiram siya ng pera sa anak. Namatay siya sa edad 75, puno ng stress at pagsisisi. Ang kapatid, younger brother, simple. Maliit na apartment, second-hand car, biyahe sa malapit lang. Nang magretiro, mas lalo siyang nagbawas ng gastos. Sa edad 70, patuloy na lumalaki ang ipon niya dahil mas mataas ang dibidendo niya kaysa sa gastos niya. Nabuhay siya ng malusog at malaya hanggang 88. Aral: mahaba ang buhay, at ang huling 20 taon ay mas mahalaga kaysa sa unang 40 taon. Ang mga pagpipilian mo noong bata ka ang nagdidikta sa karangalan mo sa pagtanda. Ang oras ay isang malupit na guro. Nagbibigay ito ng pagsusulit bago ituro ang sagot. At sa edad 60, marami ka ng binagsak na pagsusulit. Ang huling salita, ang pagtanggi sa pangarap. Nabuhay ako ng 99 taon. Nakita ko ang maraming krisis. Ang Great Depression, ang oil crisis, ang dot-com bubble, ang financial crisis. Pareho ang pattern. Sa panahon ng kasaganaan, nakakalimutan ng mga tao ang pag-iingat. Akala nila ay nawala na ang panganib. Kaya gumagamit sila ng leverage, nangungutang, at nagsasapalaran. Pagdating ng collapse, nagugulat sila na parang ito ang unang beses. Ngunit ang kasaysayan ay laging umuulit. Ang kalikasan ng tao ay hindi nagbabago, kasakiman, takot, herd mentality. Pareho sila noong 1930s, 2008 at 2023. Ang dapat mong maunawaan bilang investor na lampas 60 ay hindi maiiwasan ang krisis. Hindi mo mahuhulaan kung kailan sila darating, ngunit tiyak na darating sila. Kaya kailangan mong maghanda. Ang paghahanda ay hindi ang panghuhula. Ito ay ang pagbuo ng katatagan durabili. Ano ang katatagan? Ito ay ang kakayahang mabuhay sa masamang panahon na kahit bumaba ng 50% ang merkado, nakakakain ka pa rin. Na kahit bumaba ang kita mo, kaya mo pa ring bayaran ang upa.
na kahit may hindi inaasahang gastos, hindi ka na kailangang umutang. Ito ang dahilan kung bakit inirerekomenda ko ang dividend stocks. Maaaring bumaba ang presyo ng stock, ngunit ang dibidendo ng mahuhusay na kumpanya ay tuloy-tuloy kahit sa recession. Iyan ang iyong lifeline. Ito ang dahilan kung bakit inirerekomenda ko ang pagbabawas ng gastos sa pamumuhay. Kung mas mababa ang gastos mo, mas kaunting kita ang kailangan mo para mabuhay. Nagbibigay iyan ng flexibility. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko sa leverage. Ang utang ang papatay sa iyo sa masamang panahon. Kung walang utang, kaya mong maghintay. Kung may utang, mapipilitan kang magbenta sa pinakamasamang oras. May isa pang aral na itinuro sa akin ng oras, ang halaga ng pagtitiis. Noong bata ako, wala akong pagtitiis. Gusto kong yumaman ng mabilis. Gusto kong magmukhang matalino, ngunit habang tumatanda ako, naunawaan ko, 99% ng investing ay hindi gumagawa ng anuman. Huwag kang magbenta kapag tumaas ang merkado. Huwag kang magpanik kapag bumaba ang merkado. Baliwalain ang ingay ng balita. Uupo ka lang, kunin ang dibidendo, at hayaan mong magtrabaho ang oras. Madaling pakinggan, ngunit napakahirap gawin. Gustong kumilos ng tao, lalo na ang matatalinong tao. Kung mas mabilis umikot ang isip mo, mas gustong kumilos ng kamay mo. Ngunit sa investing, ang pagkagusto sa pagkilos ang kalaban. Sa edad 60 pataas, mas mapanganib ang impulsiveness na ito. Wala kang oras para makabawi mula sa maling aksyon, kaya bumuo ka ng disiplina, gumawa ka ng panuntunan, at sundin mo iyon. Gaano man kaakit-akit ang merkado, ang mga panuntunan ko ay simple. Mga negosyong nauunawaan lang, mga kumpanyang nagbabayad lang ng dibidendo, walang leverage, walang utang. At higit sa lahat, mabuhay mula sa kita. Nakakainip ang mga panuntunang ito, ngunit ang kainipan ang pinakamatalik na kaibigan ng investor na lampas 60. Pinapanatili ka nitong ligtas, pinapatulog ka ng mahimbing, at ang maayos na tulog ay mas mahalaga kaysa sa anumang return. Itinuturo din ng oras ang pagpapakumbaba. Noong bata ako, akala ko matalino ako. Akala ko naiintindihan ko ang merkado. Ngunit habang tumatanda ako, naunawaan ko kung gaano karami ang hindi ko alam. Hindi mahuhulaan ang kinabukasan. Komplikado ang ekonomiya, pabago-bago ang merkado. At may hangganan ang aking katalinuhan. Ang pagkilalang ito ay nakakapagpalaya. Kapag naunawaan mong hindi mo kailangang malaman ang lahat, titigil ka na sa mga bobong taya. Sa halip na manghula, maghahanda ka. Sa halip na tumaya, magpoprotekta ka. Sa edad 60, ang pagpapakumbaba na ito ang susi sa survival. Ang mga nag-aakalang matalino sila ay minamaliit ang panganib. Ang mga umaamin sa kanilang kamangmangan ay nagiging maingat, at ang pag-iingat ang pinakamalaking asset sa pagtanda. Habang pumapasok ka sa huling kabanata ng buhay, may kakaibang nangyayari. Ang mga kagustuhan ay tahimik na nawawala. Noong bata ako, gusto ko ng pera, gusto ko ng respeto, gusto kong magpatunay. Ngunit ngayon, sa edad 99, wala na akong pakialam sa lahat ng iyon. May pera ako, ngunit wala ng paggagamitan. May respeto ako, ngunit hindi ko na nararamdaman. Wala na akong kailangang patunayan, dahil wala namang may pakialam. Hindi ito malungkot na realization. Ito ay isang nakakapagpalayang realization. Kapag nawala ang kagustuhan, nawawala rin ang takot. Kung wala kang mawawala, wala kang pagkabalisa. Ang huling salita ko para sa mga taong lampas 60 ay, tanggapin ang damdaming ito ng mas maaga. Huwag mong labanan ang kagustuhan, bitawan mo. Gusto mo ba ng mas malaking bahay? Bakit kailangan mo pa ng mas maraming silid na lilinisin? Gusto mo ba ng mas magarang sasakyan? Sino ang sinubukan mong impress? Gusto mo ba ng mas maraming pera? Bakit?
Kung mayroon ka na ng higit sa maaari mong gamitin, walang katapusan ang kagustuhan. Laging more, more, more. Ngunit kailan sapat na? Noong bata ako, hindi ko masagot ang tanong na iyan. Ngunit ngayon, masasagot ko. Sapat na kapag tumigil ka na sa paghahangad. Ang pinakamalaking luho ng isang taong lampas 60 ay ang kalayaan mula sa pagnanasa. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng advertisements. Huwag mong pansinin ang binibili ng kapitbahay. Huwag mong sundin ang inaasahan ng lipunan. Ito ang tunay na yaman, hindi ang dami ng pera. Ito ay ang kawalan ng pagnanasa, ngunit hindi ito nauunawaan ng karamihan. Sa edad 80, 90, nakikipagkumpetensya pa rin sila, nagpapatunay pa rin, nararamdaman pa rin na hindi sapat. Sinayang nila ang kanilang buhay. Ginugol nila ang huling mahalagang taon sa walang kabuluhang paghahabol at sa huli, napagtanto nila na walang mahalaga. Nakita ko ang kamatayan ng malapitan, mga kaibigan, pamilya, kasamahan. Walang sinuman ang nagsabi sa huli, sana nagkaroon ako ng mas maraming pera. Ang pinagsisihan nila ay ang nasayang na oras, ang mga walang kabuluhang relasyon, ang mga sandaling hindi nila ginugol kasama ang mga mahal sa buhay. Ang pera ay paraan, hindi ito layunin. Sa edad 60, nagiging malinaw ang pagkakaiba na ito. Ano ang layunin ng pera? Ang bumili ng safety, bumili ng oras, bumili ng karangalan, dignity. Hindi na higit pa, hindi na mas kaunti. Kung may sapat na pera ka, hindi mo na kailangang maging pabigat sa mga anak mo. Kung may sapat na pera ka, may oras ka para gawin ang gusto mo. Kung may sapat na pera ka, kaya mong panatilihin ang karangalan mo. Iyan lang, ang anumang sobrang pera ay nagiging pasanin. Kailangan mo itong i-manage. Kailangan mo itong alalahanin. Kailangan mo itong protektahan. Marami akong kilalang mayayaman. Marami sa kanila ang malungkot. Bakit? Dahil ang pera ay naging layunin. Tumigil itong maging paraan. Tinitingnan nila ang mga numero. Iniisip kung paano ito mapapalaki pa. Kumukumpara sa mga kakumpetensya at hindi sila kailanman nasisiyahan. Sa kabilang banda, nakikita ko ang mga taong namumuhay ng simple. Alam nila kung kailan sapat na. Gumigising sila, nagkakape, nagbabasa ng libro, nakikipag-usap sa mga kaibigan. Wala silang pakialam sa pera dahil mayroon sila ng kailangan nila. Sino ang tunay na mayaman? Para sa mga taong lampas 60, sinasabi ko, tumigil ka na sa paghabol sa pera. Mayroon ka na ng sapat o hindi ka na kailanman magkakaroon. Sa parehong kaso, walang silbi ang paghahabol. Sa halip, habulin mo ang katahimikan, habulin mo ang pasasalamat, habulin mo ang kasalukuyan. Ang mga ito ay hindi mabibili ng pera, ngunit libre mong makukuha at ang halaga ay hindi masukat. Ang pinakamalaking regalo ng pagtanda ay ang kalinawan. Naunawaan mo na ang mga bagay na inakala mong mahalaga noong bata ka ay hindi naman pala mahalaga. Status, kasikatan, ari-arian lahat ay panandalian. Lahat ay ilusyon. Ang natitira ay relasyon, karanasan, at ang karangalan na pinanatili mo hanggang sa huli. Sa edad 60, ang pera ay dapat maging kasangkapan para protektahan ang karangalan na ito, hindi layunin para paramihin. 1. Huwag kang bumili ng hindi mo maintindihan. Huwag mong ariin ang hindi mo maipaliwanag. 2. Hindi nagsisinungaling ang dibidendo, nagsisinungaling ang presyo ng stock, maniwala sa cash flow. 3. Ang leverage ay kaaway ng matanda. Ang utang ay kasangkapan ng bata. Huwag mong hawakan pagkatapos ng 60. 4. Ang complexity ay taguan ng pandaraya, hindi ka traidorin ng kasimplehan. 5. Mas madaling bawasan ang kunto sa gastos kaysa kumita ng kunto sa investment at walang panganib. 6. Ang tagumpay sa nakaraan ay hindi garantiya ng kinabukasan. Simulan ang bawat araw ng may pagpapakumbaba.
7. Hindi mahuhulaan ang merkado, ngunit kaya mong maghanda, maging preparer, hindi predictor. 8. Ang oras ay maaaring maging kaibigan o kaaway. Sa edad 60, limitado ang oras, huwag mong sayangin. 9. Ang pagtatapos ng kagustuhan ang simula ng kalayaan. Kapag tumigil ka na sa paghahangad, magiging sapat na. 10. Ang karangalan ay hindi ang halaga. Ito ay ang pakiramdam ng kalayaan. Protektahan mo iyan. 11. Kung yumaman ang kaibigan mo, huwag kang mainggit. Hindi mo nakikita ang kanilang laro. Maaaring mawala sa kanila iyan. Ang boring investment ay hindi nagbubunga ng boring result. Nagbubunga ito ng tahimik na yaman. 12. Hindi mo kailangang yumaman. Kailangan mong hindi maging mahirap. Sa edad 60, iyan lang ang laro. 13. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa yaman. Hindi mo magagamit ang pera kung ikay nasa sakit. Alagaan ang iyong katawan. 4. Huwag mong pabigatan ang iyong mga anak. Ang pinakamalaking pamana ay ang hindi mo sila kailangan. 5. Boring ang insurance. Ngunit ang sakuna ay hindi. Kumuha ng tamang cover. 6. Gumawa ng testamento at plano. Huwag kang mag-iwan ng kalituhan sa pamilya mo. 17. Huwag kang makinig sa mga kwento ng tagumpay ng iba. Iyan ay survival bias. Ang mga nabigo ay tahimik. 18. Magpasalamat ka araw-araw na nagising ka, na wala kang sakit, na may mga mahal sa buhay. Mas mahalaga iyan kaysa sa pera. 19. Sa huli, ang natitira ay relasyon, hindi pera. Gamitin ang oras ng matalino. Sinabi ko sa simula na pagkakamali ang paghahanap ng paraan para yumaman pagkatapos ng 60. Ngayon, sa dulo ng mahabang kwentong ito, sinasabi ko ulit, ang dapat mong hanapin ay ang paraan para hindi maging mahirap, at ibinigay ko na ang sagot. Mga nakakainip na negosyong nauunawaan, mga kumpanyang tiyak na nagbabayad ng dibidendo, at higit sa lahat, ang investment sa iyong sariling gastos sa pamumuhay. Hindi sila exciting. Walang pag-uusapan tungkol dito sa party. Hindi isinisigaw sa CNBC. Ngunit poprotektahan ka nila. Patutulugin ka nila ng mahimbing. At sa edad 80, magagawa mong mabuhay ng may karangalan. Nabuhay ako ng 99 taon. Sa panahong iyon, nakita ko na ang napakaraming tao na nalugi sa huling bahagi ng buhay. Hindi sila hangal. Nagtanong lang sila ng maling tanong. Nagtanong sila, paano ako yayaman? Ang dapat nilang itanong, paano ako magiging ligtas? Hinabol nila ang return. Ang dapat nilang habulin ay ang stability. Natakot silang mawala ang oportunidad. Ang dapat nilang katakutan ay ang mawala ang lahat. Sa edad 60, nagbabago ang laro. Ang layunin ay hindi panalo, kundi hindi pagkatalo. Ang strategy ay proteksyon, hindi paglago, at ang pinakamalalim na katotohanan ay ito. Ang pagkakaroon ng sapat na pera ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng mas maraming pera. Ang sapat ay ang makatulog ng payapa. Ang sapat ay ang hindi maging pabigat sa mga anak. Ang sapat ay ang hindi matakot sa bukas. Ang anumang higit pa ay isa lamang numero, isang abstract concept sa account mo. Hindi na magbabago sa buhay mo, hindi na magdaragdag ng kaligayahan. Alam ko ito, dahil mayroon ako ng mga numerong iyan. At masasabi ko, sa isang punto, hindi na mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ang magising ng walang sakit. Ang mga mahal sa buhay ay nandoon pa rin. At ang pakiramdam na mas matalino ka ngayon kaysa kahapon. Ang huling salita na maaari kong iwan sa mga taong lampas 60 ay ito, huwag kang magmadali. Hindi tatakas ang pera, ngunit ang oras ay tatakas. Gamitin ito ng matalino. Huwag kang magpatunay. Wala nang tumitingin. Mabuhay ka para sa sarili mo. Huwag kang makipagkompetensya. Tapos na ang race. Ngayon, oras na para maglakad. Maglakad ng dahan-dahan. At higit sa lahat, tandaan,
Ang tunay na yaman ay wala sa bank account. Ito ay nasa karangalan na makita mo ang sarili mo sa salamin at respetuhin mo ang sarili mo. Protektahan mo iyan. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Malapit na akong mag 100. Sa pagtingin sa likod, kaunti lang ang pinagsisisihan ko dahil nabuhay ako sa karamihan ng aking buhay ayon sa katwiran, Reden, hindi sa emosyon, hindi sa uso, hindi sa inaasahan ng iba. Itinuro sa akin ng katwiran na manatiling simple. Itinuro sa akin ng katwiran na magkaroon ng pagtitiis. Itinuro sa akin ng katwiran na malaman kung kailan sapat na. At ngayon, habang papalapit ako sa katapusan, payapa ako. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil wala na akong hinahangad. Iyan ang ultimate investment, kalayaan mula sa pagnanasa, at hindi ito mabibili ng anumang halaga. Nakukuha lang iyan sa pamamagitan ng mahabang paghinga, malalim na pag-iisip at tahimik na pagtanggap. Para sa inyong lahat na lampas 60, kung may isa lang kayong tatandaan, ito iyan. Ang nagwagi ay hindi ang may pinakamaraming ari-arian, siya ang may pinakakakaunting kailangan. At ang taong ngumingiti sa dulo ng buhay ay hindi ang tumakbo ng pinakamabilis, kundi ang tumagal ng pinakamatagal. Maglakad ng dahan-dahan, maglakad ng matatag, at huwag mong ipagbili ang karangalan mo para sa pera. Iyan ang natutunan ko sa loob ng 99 na taon. At iyan ang huli kong libreng payo sa iyo. Magkaroon ka ng magandang buhay, magkaroon ka ng tahimik na isip, at magkaroon ka ng sapat na pera. Hindi mo na kailangan ang higit pa